Yes, good morning everyone. Maayong buntag. Major Ruben Gadon, sir, good morning. Yes, Ma'am Ruth. Good morning. Nanalo ba ang mga kandidato mo? Daog, Ma'am. Daog ang uban. Daog, ang May buntag sa tanan sa mga natin. May buntag. Okay. And of course, si Ma'am JC Duhay Lungsod. Hi, Ma'am, our spokes and DCWD. Good morning sa tanan. It's good to be back. Yeah. And what about your candidates, Ma'am? Na ano ba? Nanalo ba sila? Ilang porsyento yung panalo nila? Wala akong boto. Okay, wala yun. And ito, hindi pwedeng hindi siya bumoto. Captain Hazel Tuason, hi ma'am. Hello, Ma'am Ruth. May buta sa tanan. Dili tawag paluya-luya kay daog baya. Dili oy. Dapat ano lang tano para walay ha? Bisod ba makapasakit ang tao, sir? May buntag sa tanan. May buntag, sirs, ma'am, diri sa table. Okay, and first time po nga atong makauban, siya po ang pumalit kay Fire Inspector Chen sa Drihas. Andito po yung bagong spokesperson ng Davao City Fire District. Friends, okay lang na friends. Murag si sir, mong gipicture mayo ba? Go ba? Klaro, nakit-an kita ka friends. So, ayun, joke dinay diha. Fire Inspector Russell Marañon, sir. Good morning po. Good morning, sir and ma'am. It's my pleasure to be here in front of you. So, it's my first time po no na sumali dito sa press con natin. So, may nagtatanong po anong class ako. Actually, I graduated in the Philippine National Police Academy, class of 2022, Alab Calis, class of 2022. So, I was assigned here last 2022 in Davao. So, originally, I am from North Cotabato po, Region 12. So, I was assigned here and also dito na po ako tumira sa Davao City. So, Yes, I am from Magdalena. so if you are going to describe Davao City as your next assignment after North Cotabato, kumusta sir ang Davao City? Yes. Kana no, nindot yung mga utana ma'am no. So, dili sa so far sa pagstay sa Davao, tinuod gyud nga Davao life and love is here. Ayun. Nindot gyud kayo, nindot no. Nindot kayo sa akong pagstay sa Davao. Of course, the culture and security in Davao. Gabi ka nindot gyud kayo ma'am. Yes. O first time po siguro mo na-experience ang kalinaw sa eleksyon. Yes ma'am, linaw gyud yung election Linaw diri ma'am no. kayo. So ako gani wala ko nakauli para mo boto sa amuha. So I was deployed kay actually I am a concurrent station commander of Bahada Fire Station. So na-deploy po ko during the election sa Yes po. Okay, before we formally open the floor for questions, sir, o sa ako mga pangutana, na akong pangutana, sir, ayun sa buhi, sir. Single, taken, available, or Ay ma'am, luckily I am married po. Married po ako ma'am. Yes ma'am. Okay, sige, sugdan na nato. Okay. Unahon sa nato ang Davao City Police Office. We would like to extend our congratulations sa Davaoenos, of course, sa atong Davao City Police Office. Grabe, kalinaw. Yes. So, Ma'am Hayes? Yes, ma'am. Mga to ang acting city director, ma'am, no? Police Colonel Hansel Imaranta. Nagpasalamat sa tanang, ma'am, no? Sa tanang Davaoenos. Kay diligid mahimo nga successful ug peaceful ang ato ang election 2025 kung wala ang kooperasyon sa tanan. So, kuan gyud diha ma'am no ang key gyud diha kung mahimo nga successful ang pagtinabangay involve ang tanan kung gusto yun nato nga ma-maintain ang peace and order sa ato ang sa Davao. But ang ato ang PNP personnel ma'am nga na-deploy sa 266 polling centers ma'am isa na pagihapon sa mga areas. Hangtod sila May 15 ma'am. Hangtod ma'am pull out ang mga election paraphernalias. So dito gyapon sila 24 hours. Ginhatdan na lang sila kung kanang konsumo ma'am no, sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga membro sa ilang pamilya. And ang ato ang city director sa kanunay magpasalamat ma'am especially sa mga barangay officials nga nabisan sa kabisi sa ato ang kapulisan sa Davao City Police Office sa mga programa gihapon nato ma'am is nagpadayon. Ang mga accomplishment nato for the 4 focus directives is padayon gihapon. And then ang tabang from the barangay officials, ilang mga barangay tanod ma'am, while bisita, nagtabang po sila ug assist sa ato ang kapulisan nga mag-grooving, especially sa mga areas nga naay mga reported incidents sa pagpangawat, especially sa mga subdivisions nga mabiyaan usahay sa mga
balay. So ang ato ang partner gid diha ma'am isang barangay officials, and then ang ato ang culture of security ma'am dili gyud nato kalimtan sa pag practice yung kanunay kay mo na ang isa sa dako kayo tabang nga na-maintain nato ang peace and order sa atong siyudad sa Davao ma'am. Okay, so kanag yun ang nakanindot sa ato ang Davaoenos kay grabe ta ka-supportive sa ato ang mga authorities, no? Wala jud mga kasikas di ma'am, diha jud maka-amaze, no? Yes ma'am, ato i-klaro ma'am no, ang Davao City walay election-related incidents and walay areas of concern during the election ma'am, sa the day sa election. So nagpasalamat ta na ma'am, o ginaampo kanunay sa Davao City Police Office and other security and safety clusters nga naghatag og seguridad sa 266 voting centers. Okay, thank you so much ma'am. Dapat mo na isagpa na to sa mga opisyal nga wali tuo nga safety ang Davao City. Yan. Okay, nagbinisat ta sa ato ang kay 10th ID. Sir Gadot, kumusta ang ato monitoring during sa ato election day, sir? Yes, ma'am, once again, may buntag sa tanan, no? Una sa tanan, ma'am, magpasalamat mi sa katauhan, no, sa ato ang disiplina, partisipasyon o kanang pagiging vigilance nato, no, sa whole duration sa conduct sa ato ang election, no. Wala na lista ng ato ang security sector actually, no. But still, no, nakapag-deploy ta og more or less 4,500, no, ka mga personnel kauban diri ang mga active military personnel, no. Og ato ang mga CAFGO active auxiliaries, no, actually na hisgot na nato tong niaging from 1,389, no, nga mga polling centers, naka-datay deployable force nga mga moabot og mga 2,000, no, kapin nga mga personnel, natay 72 ka established checkpoints nga minimal lang po ang mga nakapag-commit og mga violation sa Omnibus Election Code, no, kani sa to ang gun ban, no, natay mga QRTs o most especially kani ato ang mga election duty battalion, no, naay mga minor incident particular sa Davao del Norte, but according sa ato ang kapulisan na under investigation naman siya, wala pa man po i-declare kung election related ba tong ano, but of course in terms of peace and order na ay violation sa election no kutong nahitabo nga firefight sa parte sa New Corella, but immediately after no na pacify dayon to, nadala sa hospital ang mga involved dito nga ano nga mga personalities. So immediately po after sa incident nakapag-mobilize ta, no. So tinuod nga ato ang mga quick reaction teams naka preposition gyud, no, from Tagum City and headquarters sa 68th Infantry Battalion dito sa Asuncion, from two different areas nakapag-deploy ta, nakapag-mobilize ta og duha ka QRTs padulong sa poblasyon, no, New Corella for that particular incident. So na ano man to, before po to siya actually sa election hour good, no, kay kadlawon man to siya nahitabo, but normal man po ang dagat sa ato ang election. Pag-abot sa communist terrorist groups naman po excuse me, sa ato ang area of joint operational area, after that incident nga encounter last May 10, no, 2025, wala na tayo na sundan pa nga any engagement or any sightings coming from the communist terrorist groups. Ang last na to nga balita is nag-disperse sila sa naglahi-lahi nga direksyon. Kung atong tanawon, from April 27 ang encounter transpired at Sitio Manawi, no, Barangay Kaatihan sa Boston, Davao Oriental. Then weeks after that, na-engage na to sila sa Barangay Taas lang po mismo sa Barangay Kaatihan, which is the Barangay Radya Kabungsuan, no. Sa lingig na siya nga part. So kung atong tanawon, nasa boundary lang ang ano. So dili ni siya mga election related nga mga incidents, but bunga ni siya sa ato ang sustained effort, no, diri sa pag-hunt down diri sa remnants. So ma'am, generally sirs, ang ato ang election makaingon ta nga successful, no, ang ato ang ano in fair, nakita na to in orderly manner, no, ang ato ang election. So with that, daghang salamat, no, ginapaabot sa atong Commander Major General Anambala sa tanan-tanan nga participation nato og vigilance para lang makabot ning success sa atong election. Daghang salamat.
Thank you so much, sir. Okay, dito sa Bureau of Fire Protection because tapos sila yung role no, during sa election day, sir. Yung assessment ng BFP. Yes, ma'am. Sa makausap may buntag katong tanan. Gibanan sa among District Fire Marshal, Fire Superintendent Donald Concepcion. So, ang Bureau of Fire Protection, BCFD, nag-deploy kita og mga personahe nato no sa mga polling precinct diri sa Davao City. So, aduna kita ginatawag na FAST, F-A-S-T, o the First Aid Service Team. So, nakadeploy kina siya sa mga atong mga eskwelahan no kung asa mo boto ang atong mga katawhan. So prior pa na sa pag-deploy nato sa D-Day, nag-conduct na ta 1 month before the election pa. Aduna na kita yung mga gi-conduct na pag-inspection sa mga nakalista nga magpadahimuong polling precinct sa mga eskwelahan. So naglibot kita within AOR nato di sa Davao City, i-check nato para ma-ensure nato and muna ito ginampo no nga safety wala sulog ang mahitabo sa atong mga polling precinct. So pag-abot sa D-Day, sa eleksyon, wala kita'y natala nga sunog sa atong mga polling precinct. O kanapod sa ato namang First Aid Service Team, nakita yung mga na-monitor nga mga minor lang nga na-report no nga nag-adto sa ato ang dito sa ato ang staging area sa fast nato nga mga kuan lang dizziness, exhaustion. So gibuhat nato, naghatag lang kita og mga first aid. So nag-rehydrate atong gikuan ang atong mga patient nga neto. So all in all sa Bureau of Fire Protection, hapsay kayo no ang ato ang election dinhi sa Davao City. Wala kita na record nga mga major nga mga insidente sa sunog ug usab uban pang mga related sa election nga mga emergency ma'am. Okay, thank you so much, sir. And of course, ato sang kuan og because sa programa no sa DCWD. And for sure ang DCWD naapod sila dako nga role no kay hatagan kita nila og lami nga tubig og kanang sufficient sobra-sobra ka supply sa tubig during sa election day. Tama ma'am no? Matik na siya, ma'am. Whether we have big events or not, ginasiguro sa Davao City Water District to provide sustainable water supply sa ato ang mga customers, and we're happy to note that despite the influx of additional service connections, we can still guarantee ang ato ang abundance sa ato ang available, ready to distribute na water supply. Because right now, as of this period, double gihapon ang ato ang available supply as opposed sa ato ang water demand. And that's the reason why nagapadayon no ang ato ang pag-ramp up sa pag-accept og additional na mga new service connections, especially sa District 2 areas. Kung asa na-added to no, naka-allocate ang ato ang bulk water supply. Ang pahimangno lang gikan sa ato ang management, based sa ato ang mga na-monitor na trend no sa mga nag-apply og new service connections, aduna po'y mga dautan ng mga individuals and groups that nakisakay sa pangahinanglan sa ato ang mga customers. Kung asa naga-offer sila na maging fixer to process their application, collecting exorbitant fees on top sa ato ang ginasingil na new service connection fee. So sa karong taknaa ginapanawagan namo kaubanan no sa suporta sa ato ang mga amigos sa media nga pahimangnuan ang tanan na gusto mag-apply og new service connection nga dili na moagi og fixer tungod kay kanang ilahang gina-promise na mapadali ang pagproseso for a fee, dili gyud na tinuod, because as it is very easy na po mag-apply og new service connection fee sa DCWD. And in fact, gipadali pa gyud nato no ang pagbayad sa new service connection, pinaagi sa pag-offer og installment na 500 pesos. Pwede makakonekta sa DCWD, and the remaining 5,500 bayaran nimo na for 11 months. So again, we're appealing to the general public, do not encourage fixers by not availing of their services. Okay, thank you so much, ma'am. At this point, I yield the floor for question. Ako na to si Grace and then Armando, Francis, Mike.
Good morning to Ma'am Tuazon. Ma'am, good morning. Ma'am, doon na ba nadawat ang DCPO any complaints or irregularities during election o unsa po ang inyong response sa DCPO? Yes, based sa monitoring, ma'am, no, sa District Ibica Police Station, sa 266 ka polling centers, ma'am, sa nakita na ko dito, walang may mga reported nga ma'am, no, complaints nga na-receive nga ato ang mga PNP personnel. And sa gingon sa ato acting city director, ma'am, Police Colonel Hansen Emarantan, nga kung na ay mga possible irregularities nga ma-report sa abo ang station, dapat ang station commander is naadayo action buhaton o matagaan og solusyon, ma'am, no, para dili na ni siya makaapekto pa sa ato ang election, ma'am, no, gipaningkamutan nato nga wala gyud mga any incidents or toward incidents nga ma-report sa ato ang 19 police stations. And so far, ma'am, generally peaceful man yun, ma'am, no, ang ato ang election 2025, and wala tayong mga problema nga na-encounter. And sa giingon sa ato ang city director balik-balik nga kung naay mga problema dapat aksyonan dayon, ma'am, para dili din siya maka-apekto. Balik-balik nga istorya na sa ato ang city director, sa ato ang mga station commanders para ang kanang mga problema nga ginagmay dili na mo dako pa. Mo nang natay mga PNP personnel nga gibutang sa mga polling centers para mo act initially kung naay mga problema. Ma'am, ang mga personnel ba karon na pull out na ba din sila, ma'am, or wala pa? So far, ma'am, wala pa gyud, ma'am. Kay instruction sa ato ang city director, ma'am, is from May 2 hangtod May 15. Sila nga naa sa 266 polling centers, ma'am. So naatay total of 534 PNP personnel sa voting centers at polling centers nga nabutang karon, ma'am. So naara gihapon sila diha hangtod May 15 until nga ma-pull out ang mga election paraphernalias. Okay, ma'am, thank you po. To Major Ruben Gado, sir, good morning. 2 days before election, sir, doon ay encounter na hitabo sa Lilig Surigao del Sur, no? Napatay itong leaders sa NPA unit. And April 27 po, ang ihang vice leader po sa maong the same unit po. Unsay assessment karon, sir, no, sa tanay di medyo pwede ba ninyo mapasabot sa katawhan kay murag libog siya kay dunay mga encounters na hitabo, and then Davao region is insurgency free. Yes, ma'am, no, mas thank you sa question, ma'am, para mas ma-clarify nato, no. So basically i-add up nato tong mga surrenderies, no. Despite nga nagaingon tang one squad ang size na lang sa ato ang mga remnants, no, na actually from 14 naging 12 naging 10, no, and matingala ta hundreds ang ato ang mga surrenderies, mga regular NPAs gyapon sila but laylo. So kung atong tanawon naatay mga laylos gid nga mga NPA gyapon nga naalang gyapon sa sulod sa Davao region but wala nagalihok, no. But for the question is kining maato ang mga armed encounters kung atong tanawon, mahalintulad siguro nako siya sa ma'am, no, sa isa ka analogy nga burag ang isa ka barangay ba burag ka ng drug free barangay. So dili na siya but pasabot nga dili na makasulod ang drugs. Mosulod siya, mo attempt siya, but of course sa mga control points pa lang madakpan na nato siya. Kung atong tanawon at akong ingon ganina, ang encounter nato is Boston, Davao Oriental. Kung atong tanawon sulod gud siya sa Region 11, no. But kung tanawon nato asa siya gikan siya sa Caraga region. During pagin na siya as early as 2020 late quarter sa 2023. Naani siya sa Bukidnon, but during sa campaign na to sa Bukidnon, kung may numduman niyo tong Tibuok Regional Centro de Gavidad, no, ang peddler, after sa dako nga enkwentro nagsurrender ang Tibuok platoon, no. From there nagproceed sila sa Caraga region. Then habang ginagukod na to sila dito, dili gid mapugnan nga makasulod sila, no. Ma-explain ako ni siya karon, no, makasulod sila sa Davao region. So sa perspective siguro nga tanawon na tong insurgency free ang isa ka region kay tungod every time kung kabantay ta, every time mosulod sila sa Davao region, ma-report gid sila unya ma-engage gid nato sila, no. Nanatay 3 ka encounter for this year, natay 4 ka temporary hideout within Davao Oriental sa Boston, no. Although sa bukid na gid ning mutabok lang kag isa ka ridge
lingig na trento na siya. Nagi na siya sa pinakatumoy-tumoy na sa atong kabukiran. So ang point na to dira is para dili ta dapat ma-confuse no nga masulod gyud sa atong una insurgency free gyud ang Davao region. Kay every time mo sulod sila, mahit gyud nato sila. Og isa pa ka explanation nganong dili nila mahawaan na nga area. Kay kaning bago nga namatay ang commanding officer no nga si Albert E. Chavez. Historically, ang remnants nato sa SMRC is composed of different remnants from particular guerrilla fronts. Natay 16 ka guerrilla fronts, nagkalahi-lahi na nga unit from all 10ID Joint Operational Area. Ang uban dira nahurot gyud na nabilin ang uban na nabilin isa duha. Nagtigom sila, naipo sila, gibuo nila ang katong nag-embed sila dati sa Weekend Guerrilla Front 57 kung sa Bukidnon kung may numduman nato. But eventually na-dissolve ni siyang Weekend Guerrilla Front 57, nagbuo sila bag-o nga unit, ang Jaguar. Kung atong tanawon, daghan kay tag combat groups, no? Pila naka operations ang atong gibuhat dira sa nasa 33 na ka different sizes na brigade size operation, battalion and company. Dili sila muhawa dira, ginasugal nila ang risk nga kadaghanon sa sundalo nato dira kaysa mobalhin. Kay kabalo nila pag mobalhin sila, wala nay mga organic good mga dating NPA nga makafamiliar sa terrain. Unlike diri sa kaning Caraga region o Davao region, kaning latest nga namatay sa enkwentro si Albert E. Chavez, dira gid na siya nagdula sa boundary sa area gina niya sa una. That's the reason ang kanang remnants sa SMRC dili gid sila mohawa dira. So i-expect nato nga ma-encounter gid ta kung mosulod sila og Boston. Kay dili gud sila mahawa dira, pero dili bot pasabot nga dili insurgency free ang atong region. Okay. So with the continuous operation, pila na lang ba dyan ang nabili na anti-remnants sa nagalihok? Yes, as per unit ma'am no, ang Regional Center de Gabita Jaguar is a smaller unit from the whole SMRC actually no. Ang SMRC man good naapod tay mga personalities dira from urban areas no, mga nagadula, mga NPA nga sa urban nagadula. But kung kaning armed group lang gid atong iskutan sa bukid, from 12, 8 na lang gina sila. But embedded sila og duha ka tawo from the execom ng SMRC. Mo na atong last na lang gid nga ginapangita si alias Nikki no. Mo na ang nagatindog karon nga secretary sa SMRC. At the same time ang nag-iisang political cadre sa NPA diri sa Tibuok Region 11. So siya na lang gid ang ato ang ginahulat nga makuha sa dismantling sa Tibuok SMRC. But Jaguar itself no naana lang na siya sa 8 no. So gamay na lang gid na siya, nakuha pa gid nato ang commanding officer ug ang vice team leaders no sa isa ka team sa Jaguar. Okay. Last question to Sir Gadot and Captain Tuazon. Given the situation that Mayor-elect former President Rodrigo Duterte no kay tuas sa The Hague, doon na ba'y potential mo na security threat diri sa Davao City since we have an absent mayor? As of now, ma'am, wala man tayo nakita, no? Wala man po'y gihatag pang assessment ang ato ang Task Force Davao, no? Pag-abot sa any threat sa political landscape, no? But of course, ang atong maingon lang, wala man ta na kuan og tao. Actually, naalang gyapon dira og dili ni siya bag-o nga situation na ang physical body sa atong 10th ID, no? Counterparts diri sa city proper, ang Task Force Davao. And siguro kana nga unit enough na siya nga ma-address kung na may mga any eventualities. But sa question, wala pa may nadungog nga assessment sa mga nga factor. Okay. Ang same question to Captain Tuazon, ma'am. Yes, ma'am. Davao City Police Office, ma'am, no, is nag-monitor yet permit with our seguridad diri sa atong siyudad sa Davao. And so far, ma'am, with our coordination with other security forces nga na-address sa atong siyudad sa Davao, ma'am, wala tayo any threat na receive info, ma'am, no, nga na ay threat diri sa siyudad sa Davao. Muna ang ato ang kanunay good nga partnership, ma'am, sa ubang nga ahensya nga na diri sa siyudad sa Davao is kanunay good ilabi na karon nga daog ato ang former President Rodrigo Duterte, but then na siya sa The Hague
ato ipaniguro gihapon sa Davao City, ma'am, no, sa ato ang mga kaigsoon ng Davaoeños, ang Davao City Police Office, ang top priority gyud is ang ato ang seguridad sa tanan. Mo na ang gipaniguro sa ato acting city director, ma'am, Police Colonel Hansel Marantan, nga seguridad sa iyang leadership, ma'am, under his command ang Davao City Police Office, paniguro nga ang tanan nga naa diri is safe and secured under his leadership. Okay. Kang Ma'am Hazel, ma'am, wala pa dyan natubag akong pangutana gid ma'am ba? No. Actually ma'am, gitry man ang ask si Comelec second district pero hindi mo gumuli kay manggod na. Di ako mo to kung tanong ako sa kanila kami sa mga dili lang mo kumantana. Okay, I am apologizing everyone because si Sir Marañon will be out, no? Na sila inspection at 11 a.m. So our attention, i-focus na dato kay Sir Marañon for questions before he will be leaving our press conference. Sir, ato ang data para sa ang fire, sir. Go ahead po. Okay, kanina lang, no? So for the information of everybody, kita nalipay, no? Dita nalipay nga naisunog ka. Bisan isa ka sunog, dito malipay na. But nalipay ta kay ni baba ang atong numero sa sunog sa first quarter nato from January to April. So aduna kita pag-decrease 40% sa residential nga fire incident. Ikumpara na to sa 2024. So in 2025 first quarter from 25 katong 2024 doon na kinay 15 na lang karon nga natala nga sunog. So it is a 40% decrease sa residential, and non-residential adunay 11 sa 2024 and 7 karong 2025, so 36% decrease. Sa non-structural is 95 kung 2024 o 39 karong 2025, so it is a 59% nga pagbaba. And sa transport, ikalimbigitan sa mga motor, sa mga sakyanan, so 2024 sa adunay 4 and kanilang sa 2025 adunay 5. So unsa may implication ani? So substantial reduction in home fires could be due to better safety practices or awareness program na to. So aduna kita mga programa pag-inform sa atong mga community, sa atong mga barangay. We have OLT, o Planligtas na Pamayanan. We have mga naga-inspection kita, naga-inform sa mga barangay, sa katauhan. So mo ni siya ang resulta karon nga nagmubo ang datos sa sunog sa first quarter nato, no? So with regards po sa atong mga kaning pagbaba sa mga fire incident sa mga business o institutional buildings, it is because posible nga due to improved fire safety compliance. So compliant ang atong mga business owners o mga business establishment nato sa Davao City. And kani adunay large nga pag-drop, no, sa category sa non-structural, kani siya gikalimbigitan sa mga rubbish on fire, sa mga grass fire. So may suggest more aggressive community cleanup drives or stricto nga pag-enforce nga bawal ang open burning diri sa atong dakbayan. And kanilang sa adunay pagtaas sa transportation. So gikan sa upat last year, adunay 5, isa lang pod ang angat sa datos sa to karon. So maybe because kani siya sa full vehicle maintenance, manginana lang ang mga rason. So all in all, a significant drop sa atong 51% katunga, more than katunga 51% decrease sa atong datos sa first quarter sa fire incident. So kani siya nagapakita nga kita collective effort sa komunidad, sa local government at sa atong city government o sa BFP na atong mapababa ang datos sa sunog. And for the information of everybody, last day or last week lamang adunay giton over ang city government kanato, no, na upat ka new fire truck sa Davao City Fire District. So kami nalipay ani, no, actually ma'am nabus ang among moral bilang firefighter nga adunay upat kanadungag nga fire truck sa ato ang kuanapod sa ato ang kagamitan diri sa Davao City. So kani siya na-distribute nato kini ma'am, no, una sa for the information babadi sa Bangboy. Ang Bangboy is ang kanang pinakauna nato nga fire station diri sa Davao City. So gibutngan ta na og bag-o nga fire truck gikan sa city nga gihatag. And sa Bukana or Bukana SIR fire station sa asa og sa Kabantian. So with that ma'am, aduna po propose nga igadungag na 7 ka substation ang igatukod sa Davao City ma'am, no.
pito propose pa na siya, so ma-push to na siya at amo lang ginakaon pa na process na mo ang mga papeles. So kanina siya na survey na sa City Engineering Office, kauban sa BFP ma'am no. So kanina siya mga location is number 1 sa Buda, Marilog, Baguio District, Pagibato, Buhangin, Maa ug Panakan. So kana siya kami nalipay nga dunay pito kay karon sa kasamtangan karon ma'am no. Aduna lamang kita 15 ka substations o fire station dinhi sa Davao City. So kana ang 182 barangays gina-cover namo sa 15 lamang nga fire station karon sa kasamtangan. So kami nalipay nga dunay pito nga igadungag, so mas mupaspas ang atong pagresponde, mupaspas ang atong pag-inform, pag-educate sa community regarding sa fire safety ma'am no. So kami nalipay gyud ana ma'am. So all in all sa atong data ma'am no, nibaba ang atong incident sa fire incident sa Davao City sa atong first quarter. Sir, kanang additional nga 7 fire stations, unsa ang timeline na nasa construction, sir? Actually ma'am, ang datos kana nasa atong logistics ma'am no, ako pang pagtanawon, rest assured ni hatag na ko kaninyo mapaglana Pero sa for the datos. year ba na siya na project? Yes ma'am, nay kuan ma'am achievable this year and next year ma'am. How Kaya much? kana siya kaon siya sa kuan ma'am, katong collection atong 20% ma'am under the modernization law of the Bureau of Fire Protection ma'am. Na kanang sa collection nato sa mga fire code fees nato nga gina-remit nato sa account sa BFP sa Treasury. So provision in the modernization law of the BFP nga 20% nga collection is pagagamiton sa pag-procure og mga gamit, pagtukod ng mga fire station para ma-modernize ang Bureau of Fire Protection ma'am. Na ay counterpart ang city, sir? Ako pang pagtanawon ang datos ma'am, but ang kanang fund na is pagkapaon sa 20% ito ma'am. National fund, tama ba, sir? No? Yes ma'am. Okay. Thank you, sir. Okay, kay sir muna kung na question, Mike. So mga nag-reaction kabalo naman ta nga mga clamor ang mga business establishment, business owners nato diri sa Davao City with regard sa kalisod sa pagkuha na daw sa mga rekisito sa business, mga permits and certification. Isa sa dimension nga may clamor sa mga business owners is ang BFP. According to them na grabe ka strict na, kailangan og fire exit, bla bla, daghan kayo og mga, pero kung naay ihatag, dili naman daw, i-exempt naman daw. So, inconsistent daw ang policy. That's according to some business owners also nga among na istorya. Response to this. Kana sir no nga mga hearsay o mga reklamo, kana siya, pwede nila na ireklamo sa ato ang opisina with regard sa mga inana nga mga panghitabo o rest assured nga ato pag-imbestagahan ang naghimo og inana nga mga nga patakaran no, because the Fire Code of the Philippines is stricto kita sa pag-implementa kung unsay nakasulat sa atong batas. So with regards dili nato pwede nga baliwalaon nga walay fire exit or kung sa mga provisions nga ato ipagatupad sa usa ka establishment kay kana siya dako kana nga faktor sa nga maiwasan nato ang sunog o pananglitan man pag moabot ang sunog kana siya nga mga butang mo na ang mo salba sa atong sa kinabuhi sa atong mga business owners o sa ilang mga kabahante. So with regards sa nga mga reklamo sir, pwede nila kana iduol aduna katay IIS Intelligence and Investigation Section kana iduol kung adunay mga kung kinsa man na nagabuhat o ginana nga mga kwan. So we don't tolerate that kind of mga ginapangbuhat din sa atong dakbayan sir. Sir, how you ensure nga ang gi-inspect nga establishment inspectors tinuod na compliant sa requirements? Sir, we have the inspection order sir, makita ka na sir. Aduna kitay checklist nga ginasunod sir sa pag-inspect. So ginabasihan nato ang Fire Code of the Philippines sir and other related laws regarding sa pag-enforce sa ato ang fire safety sir. So kana makita ka na sir, pwede na to ma-check, makita po na sa mga nagpasa sa requirements sir, ma-check nila kung tinuod bagay gi-reflect ang ilang mga compliance dito sa ilang papel nga sir, which is requirement para mahatagan sa fire safety inspection certificate sir o permission sa business permit sir. Last na lang sukad sa renewal sa business permit, wala pa'y nag-complain regarding ana. So far sir, wala kitay nadawat nga mga complaints sir no regarding sa mga inana nga insidente sa atong opisina sir. And rest assured sir na open ang opisina sa pagdawat sa mga unsa mga reklamo with regard sa inana nga mga insidente. We don't tolerate that sir. Thank you. Okay, are there any questions sa Bureau of Fire Protection? Karin, okay ka na?
So, since wala na yung pangutana, sir, murag nadali na po si sir, kay 11 ang iyang inspection. Okay. Fire Inspector Russell Jake Maranyon, sir, thank you so much. And basig na kay parting shot, sir. Yes, ma'am. Kanilang thank you for this opportunity. Rest assured nga, ma'am, tambong ko sa mga musunod pa nga mga schedule na to sa presscon. And kanilang gusto na ko ingon sa katawhan nga part sa culture of security as a person nga dili tubong Davao pero ni puyo nagdabaw. Nag-abot ko diri nga gi-embrace ang culture of security. Pagmitigo ko paminaw sa kadto madunggan ang culture of security sa bagidang culture of security sa bituno na balan nga ang culture of security gina-adapt na to diri. So me nga nagapuyo na diri sa Davao. So maybe para nako no ang fire safety is part of culture of security. Usa ko ka disiplinado nga dawon nyo tungod kay bago ko mahawag balay into na ko mga saksakan. So that is part of culture of security, ma'am. So kana man no, ginangganyo nako ang katauhan sa Davao City nga kita mag-igmat. Let's form part on para maiwasan nato ang sunog kay kung adunay sunog, worst comes to worst, adunay loss sa kinabuhi. Dili lamang kabot nga mga kabutangan nato, but loss of kinabuhi kana atong ginaiwasan. So kita mag-igmat. Let us participate, let us educate ourselves, let us share to others ang mga information sa regarding fire safety para maiwasan nato ang mga insidente sa sunog dinhi sa atong dakbayan. And that will be all. Giubanan sa among District Fire Marshal, kami nagaingon nga District Fire Marshal na muna si Fire Superintendent Donald Concepcion, nagaingon ang Fire Protection nga sa pag-iwas sa sunog hindi po kayo nag-iisa. Okay, si Sir paspas kayo, di ba? May kanimatukan si Sir. Thank you kayo, Sir, Fire Inspector Maranyon, Sir. See you sa mga coming pa ng mga press call na to, Sir. Mga ilan na sila mga number, Sir. Okay, maraming salamat, Sir. You are now excused. Naman sa GC na number. Problema na ba mo? Nabata. Anyways, dito na kay wala na ako pangutana, ma'am, kina-enter. Ma'am, katong sa incident sa Waan ba? Kamusta na to? Legit to? Yes, sir, nag-ask ko ana, sir, no. Wala to siya ingon nga nag-cause o kanang commotion or sabo kay ato ang sa giingon sa ato acting city director, Police Colonel sa Limarantan kung naay mayun ana nga mga insidente dapat aksyonan dayon sa ato mga station commanders. So wala siya maano nga concern, no. Maka-cause kanang maka-cause og kagubot o maka-cause og kanang lain pa nga mga problema during the election, sir. So wala to siya, sir, no. Wala to siya maka-apekto sa ato ang pag-conduct sa election last May 12, sir. So wala to nahitabo, ma'am, nga katong gingon na grupo sila coming from Davao del Norte nga persahan nga ni sulod dito sa usa ka polling precinct dito sa Waan. As per ato ang sagingon sa ato acting city director, sir, ang mga station commanders dapat mag-pacify na kung naay mga possible nga may ana kung padulong pa dapat na ipagabuhaton para dili na gyud ma-consummate kung just in case na sila mga dautan nga tinguha during the election. Or wala jud siya nahitabo, ma'am? Wala to siya nahitabo, sir. As per na-pacify to siya. So wala yun siya ingon nga kung sabay mga dautan na lang plano is wala, sir. So wala tayong ingon ana nga murag nagkainitay na. Wala, sir, wala. How about Wala. sa other polling places diri sa Davao, ma'am, kay tungod kuan no? Although klaro kita naman to sa resulta but during the voting hours na bay mga kuan nga nagkainitay ng mga supporters sila so susulod sa mga kuan sulod sa mga polling places. Based sa ako monitoring sa report sa mga PNP personnel nga deploy sa mga polling centers, wala may ana nga mga insidente, sir. Kay sa giingon nako, sir, no, nga kung naa may mga ginagmay mga problema ang mga PNP personnel, sir, is ana kanunay sa mga polling centers nga pwede matawag sa mga voters then sa mga maisa nga naa diha, sir, no, para dili yun maapektuhan ang ato ang pag-conduct sa election last May 12. And so far, sir, nahuman man ang election nga walay problema nga na-encounter, sir. How about mga teachers, ma'am, nga nagreklamo kay giharas sa mga botante? Wala po tayo nadawat ana. So far, sir, wala, sir. Kaya sa ko ang giingon, sir, no, ang ato ang acting city director kanunay gyud kay dili lang man ang Davao City Police Officer ang naghatag responsibilidad during that time. Dili lang Davao City Police Office na pay mga Task Force Davao, Coast Guard na pagani na po ang ato ang mga Bureau of Fire Protection sa mga selected areas. So far, sir, sa ato monitoring wala, sir, negative. Last na lang, ma'am, diha sa kuno isa sa mga ginareklamo or nadawat nga report from PPCRV is katong
maganda ka panghatag og sample balot na batay mga nakumpiska na. Sa pagpangatag og sample ballot during the day sa election, sir, wala ko'y nakita sa report, sir, sa ato ang mga 20% nga deploy sa 266 polling centers. So pasabot ato na badlong ng siya with Yes, sir. Yes, sir. Apa. Okay, salamat ma'am. Dili ko kay Major Gadot. Sir, after atong mga encounter, sir, unsa ta ka positive nga makuha nato ni sila tanan, no? Ma-eradicate ginato na sila diri sa inyong area of responsibility. Again, una sa tanan no, sa information lang po sa tanan no, sa tibuok Pilipinas actually wala na tay active nga guerrilla front, no. So we are now almost all the military units are now dealing with the remnants, no. So mas gamay, mas lisod gyud siya pangitaon, no. But sa case like sa kung gi-explain ganina nga magbalik-balik sila dira sa area despite nga daghan kay tag mga combat groups, why not go somewhere else nga gamay lang ang sundalo nga ga-operate, no. So ang point here is because of the presence of Albert E. Chavez, no, or kining si Ka Aldrin nga siya ang burag gagiya nga dako gid siya nga contribution sa kaning remnants nga mag-survive sila. But so kung ang pangutana, sir, kung unsa nga atong assessment karon since na neutralize ang si Ka Aldrin, no, nga siyang ga-guide sa mga tibuok remnants sa SMRC dira nga area. So isa sa among ginatanaw diri is na mag-surrender, or kung dili gid sila mag-surrender, mas dali sila ma-locate og ma-pinpoint sa atong mga combat groups. But the guidance of our commander, no, is to eradicate them good. I-hunt down gid sila kung dili sila mag-surrender, no. Kaya nga mo ang timeline is by August supposedly ma-dismantle na ang SMRC, no. So late na ta sa Jaguar, no, na natay mga contingency plans. But ang August is ang SMRC gyud. So napa may ginapangita gyud ang pinaka-secretary gyud sa SMRC si alias Nikki, no. But sa armed group, no, dapat masabtan na to ang isa ka unit sa NPA ginapamunuan na siya og isa ka military officer, mo nang commanding officer nila. Ang ikaduha ang political instructor or political guide, no. At ang nahitabo lang gyud kay sila na lang magid ang nabilin. Ang secretary na gina siya mismo ang gatindog nga political cadre dia. So of course mas taas na siya pag-abot sa istoryahan sa kalihukan. But sa military actions alone lang ang masunod dira katong ano. So dili lang siya as a commander, no, as a commanding officer, kundi siya gid ang hinungdan nganong ga-survive sila da sa area tungod sa familiarity of terrain. So sa iyang absence karon tungod kay na-neutralize siya, so naghantag mga ginatan-aw nga it's either mag-surrender, no, kay ang mga ginikanan sa katong mga duha ka latest nga nangamatay nga mga leader, no, sa kay Casal o kay Jeffrey Casal o gani sa iya, no. Same ang panawagan nga manurinder. So pag dili sila manurinder, taas gid ang probability nga mahulog na pud sa ani nga mga encounters nga unta malikayan nato tung pag Wala pud ba mga sir, posibilidad na murag ginakanlong siya sa mga residente sa area? wala na sila ga ano ana. Ang proof nato dira nga makitaan is ang upat ka temporary hideout, no. Supposedly kung maglegal ta, legal ang term kanang mo sulod tag mga sitios mo ana, dili ta makakitag mga temporary hideouts kay dali lang maglegal, itago lang mo imong pusil, sulod ka. But tungod kay nakita nato nga sunod-sunod ang ilang mga sightings, never sila makasulod sa mga communities gyud. But pasabot, ang survival gid nila sa bukid. Hadlok po sila makita sa tao. So puro makeshift na lang ilang mga hideout, sir. Yes, makeshift. Giklaro na to na nga temporary hideout siya, dili siya encampment. Kay mo yung ganitag encampment, mostly sa encampment aside from fortified nga mga foxholes, nanay mga makeshift huts, no. Tuluganan, meetinganan, lecturanan, no. So wala na nay ana ron. Puro na lang na burag sagbot nga natumba ba, nga ilang gihigdaan, nga nay gilungagan og kanon dito sa Daplin nga baga, so ana mga pahawayan na lang yun, 1 day, 2 days hawa na pod kay undaran gina sila, sukat-sukat pa. Okay, thank you, sir. Nasa lang kay Ma'am JC. Ma'am, kumusta ato ang supply sa atong tubig karon na kusog ang ulan sa atong kabukiran, and ang ato ang bulk water supply facility possible na maka-encounter na po Dr. BDT?
The occurrence of turbidity is almost regular na siya. It's just a matter of will it affect ang whole operation ni Apo Agua. So far, no, since the start of the year, there were several turbidity occurrences. However, wala gyoy buyag. Wala gyoy any occurrence that has resulted to prolonged water service interruption. Especially that if naa may full stop operation si Apo Agua, we have our groundwater supply that can operate and can cover no for the meantime sa kaning pangahinanglan sa tubig sa atong mga customers. So if there were turbidity occurrences, there were, but they were not able to affect ang ato ang water service. Okay. Last na lang, ma'am, kumusta na tong kuan na to, ongoing na kuan sa tuang septage? Update lang po. Yes, actually, I think by June, we will be rolling out ang ato ang schedule for the test na mga dislodging activities. Because right now, naanata sa 92 to 93% completion sa ato ang operation sa atong septage treatment facility. And part of the full commissioning manggod ana na planta is the ramp up na operation. It has a 100 cubic meter capacity na pwede niya i-treat na hugaw gikan sa mga septic tank. And we're targeting that around June, pwede na ta makatest no sa maong planta. So part of the testing para mahibal-an nato ang katong iyahang mga electromechanicals and the equipment are properly working, we have to do the actual dislodging. So manguha gyud ta sa mga identified na mga septic tanks diri sa atong syudad. And we're targeting ang aside sa facility ni Water District ang mga government-owned facilities starting with parks. And from there, no, we will be able to test the plant. And once ma-test na nato ang planta, we will announce ang katong ato ang full commissioning, which will also result to the full operation of our septage treatment facility. Ergo, if that is already fully operational, then we will already start with the sanitation service. But just to manage expectations, kay basin mag-andam na tanan no nga mag-sabay-sabay o dislodge sa ilahang mga septic tanks, the dislodging activity will be done in schedules. So we will be starting with the barangays in close proximity to the plant, which is located in Barangay Indangan, close to the boundary sa Panakan. So naturally, we will be dislodging ang Indangan, Kabantian, and Panakan and nearby na mga barangays. And we have already secured the initial permits sa mga barangay to allow us to conduct the dislodging activities. What we're working on right now are the necessary permits from the city government to proceed no sa katong atoang testing ng mga dislodging activities and eventually sa atoang full operation. Ma'am, last na lang, ma'am, no, can you, ma'am, no, explain the benefit ng anong kinahanglan to i-dislodge ang ato ang mga septic tanks? Yes, the dislodging is not optional. It has only become optional because of the limited proper dislodging and disposal service sa ato ang syudad. The practice right now is that kung dili mo backfire ang septic tank, dili ta makahuna-huna na kailangan dahil siya habuan. But actually, in terms sa balaod, we have the city ordinance, we have the national the national laws mandating that it should be regularly done. And sa atuang ordinance, ang atong ginasunod is once every 5 years. So the reason why we're doing that is that number one,
it's part of maintaining a healthy community. Because if you're keeping the hugaw in your septic tank, it's not being properly dislodged and disposed, it will affect public health. And at the same time, it's not just about regularly dislodging the septic tank, but also properly disposing the waste that we are collecting. And that's the reason why ang pinaka-importanting component sa atong proyekto is the septage treatment facility. Kaya dato na to ilabay para before na to i-dispose balik sa waterways, limpyo na siya, di na siya makadaot. And that will affect the health of our coastal waters, which by the way, since several years ago and until now, nagasaka ang iyahang level sa fecal coliform. So hopefully, with the septage treatment facility and the septage management program as a whole, we foresee that in the next 5 to 10 years, pwede na maliguan. Hopefully, balik ang ato ang mga dagat dari sa ato ang syudad. But of course, with the support of everyone, especially sa ato ang mga taga Davao. Yes po. Good morning, Ma'am Hazel. Ma'am, naay nadugang sa napulo nga nadakpan nato sa Licorban, ma'am. Kay 11 PM man to siya tung May 11. Tung May 12, ma'am. Naa pa, ma'am? So far, ma'am, tungod sa ato ang posting, tungod sa report sa taga-media, kung pila ang penalty kung mag-violate ma'am sa Licorban. So far, ma'am, ang pulo ka buok na nadakpan last May 11 is wala nadagdagan pag May 12. So nagpasalamat ma'am ang Davao City Police Office kay during the conduct of kanang pag-roving sa tag-sa mga areas nila, walay na dakpan ma'am Ilabi na katong 10 ka box nag-inom daplin mismo sa kalsada. So far pag May 12, wala na siguro sila sa daplin sa kalsada, ningtago na siguro sila ma'am. At least dili sila makakos o kanang kagubot ma'am sa public places. Ma'am, napay nag-bail sa ilaha. Mga yung update na ma'am kay file natin sila kaso sa Office of the City Prosecutor for violation sa Licorban. Mga yung update kung naka-bail na ba ang katong pulo ka buok. Ma'am, sa panghitabo diha sa Mayor Castillo, ma'am, nabatay update ato ma'am, especially sa motive po. Yes, ma'am, katong sa R. Castillo, ma'am, it's a murder-suicide. Identify na nato ang kaning katong male nga na appeal, nakita nato diya sa area sa R. Castillo and naiyang family. And one of the reasons kung anong nahitabo to, na sila, maguyab sila, ma'am, actually, on and off ilang relationship. And kauno na siguro, ma'am, dili lang nato i-further explain kung anong nahitabo to para maprotektahan po nato ilang tagsa-tagsa ka pamilya. Thank you, Ma'am Hazel. Okay. To Sir Gadot, good morning po, sir. Kumusta po ato ang mga communication, partnership with the community, sir, especially karon nga recent incident sa pakapatay atong leader, sir? Itong sa NPA, ma'am. Yes, po. Sa incident engagement area, ma'am, na pacify na dahil nato kay namatay mga quick reaction teams nga mo alalay dito sa certain nga mga posible nga na-experience nga gamay nga kakurat, but ang encounter magana to mostly sa bukid, and expected na po nila pag mga so LGU Lingig o katong LGU Boston, actually sila ang nag-facilitate mismo sa financial assistance regarding burial and funeral. Then ang atong mga kasanduluhan from encounter site sa manpower assistance sa pag-asikaso sa lawas nga masulod sa lungon, sa pagkontak sa family o hantod sa paghatod na ang ato ang military unit hantod sa ilang balay o dito natay mga interview sa ilaha katulagi ang ato ang kasubo, but of course ang importante dito makuha na to ang ilang mga panawagan. So kaya di naman nato mabalik tong kinabuhi sa nawala, of course tong mga bata any negative reactions from the community pag-abot kay ito isa lagi sa ato ang ginapatunayan is insurgency free gyud ang ato ang gikakos na ni siya sa tibuok Davaoenos, So if you embrace something na dito ka nakapabor,
So kung naa siguro yung mga casualty sa pikas, dili siguro na siya mag-create og any tension sa ilaha or any negative effect sa ato ang mga sundalon or kapulisan. Kay uyon man ta sa insurgency free. So supposedly kani mga ani nga butang wala na. Magtinabangay sa wala. So on track ta kay napa may mga remnants. So init dili lang siguro ni karon kung napay mo sunod, unta wala na. Nagatuomi nga ang komunidad mupanig gyud sa side sa gobyerno. Sir, atuan ang advancean gamay sir basin na opening na pod sa classes sir ba na yung mga recruitments sa sulod sa eskwelahan or online recruitments na batay pagpangandam ani sir. Yes ma'am, wala man ta nahunong aning no natay mga mga actually every month no naay mga battalions no. Hindi lang ako may isa-isa no San Fernando, naa sa Quezon no, napo diri sa Davao region. Natay mga coordinations from the schools upon their request no, i-request magita ana. Natay mga lectures, natay mga part ni siya sa to ang campaign sa recruitment no sa CPGs. Massive awareness campaign actually among term ani. Kung asa mo sulod tag eskwelahan, then ginapakita ginato natay mga visual aids, explanations napoy mga kadre nga naga-join mga dating NPA nga naga-explain thoroughly sa kanang mga modus no operandi. Even atong slightest indicator nga uy lahi na din nga organization ako masudlan no. So isa na siya og dako kay nga part ang media no kay although natay social media no dako na kay nga part kung natay ma-monitor nga mga recruitment no para sa mo it is a desperate move na gyud no kay pati na gyud sa internet mag-recruit na sila nga kung tutuusin dapat na itago pa na nila no so ana naging sila ka desperado kay pati sa social media mag-ano na sila but taas tag diri sa pagsalig diri sa ato ang region nga ang ato ang mga estudyante armed na sa tama nga knowledge para dili na sila ma-recruit sa ani mga deception nga mga recruitment nila. Right, thank you po Sir Gadot. To Ma'am JC, good morning po ma'am. Natay gipaglaban kapud karon ma'am anti-fixer. Sa mga anti-kawatan ma'am, especially sa katong mga water meter nato ma'am, say update po. Yes, we'd like to thank ang PNP Davao City because they have partnered with us to help in disseminating ang kaning information campaign against water meter theft. Nahuman naman nato ang barangay level, ang ato ang partnership with the junk shops, and last month nahuman na pud nato ang ato ang partnership with the PNP wherein nagpost na no og mga information materials on what to do and unsa ang kontakon ng mga numbers in the event na adunay water meter theft no na i-report sa ilahang station. So thank you ma'am. So hopefully with these three avenues no barangay, junk shops and the police mas mapalawak na to no ang pag-igmat sa level sa ato ang community regarding ani na mga incidences because at the end of the day no matter unsa pa ang ato ang mga measures na buhaton if in the community level wala sila kaalam mga naay-ani na mga aktibidades it will defeat the purpose of the campaign. So hopefully no we're also encouraging the homeowners association, mga purok leader to join us no sa pag reduce sa kaning ato ang water meter theft na mga incidences. And I think the campaign is working because so far naman nag-die down na pud no ang kaning cases or reports na ato ang nadawat. However, again, water meter theft is a seasonal thing. So padulong na pud ang enrollment. So aside atong mga ilahang mga campaigns against recruitment, ato apong gina-anticipate na basi magsugod na pud ni sila kitiw no kay pang-enroll, panggasto sa new school year. So hopefully magtinabangay ta sa community na level. Thank you po Ma'am JC.
Good morning kay Ma'am Hazel. Ma'am, regarding atong broken tree nga nag-collapse ang wall, ma'am, nabay someone accountable ato, ma'am, na makasuhan nato regarding sa incident, ma'am? Yes, sir. With regards sa anang incident, sir, no, nga na ay tulo ka buok minors nga na tumbahan sa abandon, mo na siya nga balay, sir, no, nga simintado, then pagkahulog atong sanga sa kahoy yung tungod sa kanang kakusog sa hangin, so pagtugpa dito na guba to, natumpag tong simento nga wall dito mo to na natabunan ang mga bata, and duha na, sir, no, is namatay, sad to say, sir, na namatay. And ang isa is under medication pa, sir, sa SPNC. And ginatanaw nato diri, sir, ang ato ang police station. Tanaw nato kung naabay pwede nato ma-file liable, sir, no, makigano ta sa local government unit kay wala maingon nga gituyo di siya, sir, nga panghitabo board. So naatay pagabuhatan ana, sir, para po nakahatag pud ta og kanang gamay nga tabang, sir, sa mga family nga namatayan og mga anak, sir. Okay. Ma'am, to clarify itong excuse me, agdaw na incident, ma'am, kinsa ang victim sa murder, ma'am? Kinsa ang victim sa murder sa atong duha? Diba, Katong sir, 7-year-old and 10 years old. I Duha mean, ka lalaki. sa agdaw na incident, ma'am, sa agdaw, atong lovers in quarrel. Sorry, sir, kanang sunod, bang guni siyang patay, sir, or sa May 13, sir, ay. Yes, sir, sa katong R. Castillo, sir, no, ang nahitabo ato, sir, is, sa kung gingon ganina, is na sila yung relasyon, and problema, o na ilahang relasyon, sir, no, and istorya nato ang isuod atong lalaki. Gikan sila sa, sir, sa Cotabato, sir, na actually, din na nabaho sila diri as security guards. Ang katong posil nga gigamit sa lalaki is, firearms to gikan sa agency, gikuha niya, walay pananghid. Mao to iyang gigamit sa pagpusil una sa iyang uyab nga babae, then siya, sir. Okay. Thank you, ma'am. Okay, thank you, Carlo and Joel. And then, Rowan. All right, good morning to our honorable and distinguished guest at this juncture. Announce nako sa for reiteration and clarification, Police Captain Hazel Rizane Caballero Tuason, with regards doon na ba tayo nakita nga post-election related violence within the city after such na humanaman ang inihapay sa boto o katong expected po nga katong up and coming victory party man po na doon na ba lauman nga deployment ang ato nga Davao City Police Office po? Yes, sir. Based sa statement nga gihatag sa ato ang acting city director, sir, na Police Colonel Hansel Marantan, ang seguridad gyud nga gihugtan, sir, no, sa atong Davao City Police Office is before, during, and after the election. So bisan pa nga nahuman ang atong election, sir, last May 12, ana paghihapon ang atong kapulisan, sir, no, sa mga police centers, and continue paghihapon ang atong pagkandak og COMELEC checkpoint. Ang atong COMELEC checkpoint, sir, na nag-start atong January 12, mag-end na siya karong June 11. So wala pa mag-stop ang ato ang answer, no, kanang mga operations sa Davao City Police Office, inubanan sa ato ang mga partner agencies, sir, no, nga naghatag po isilidad sa ato ang syudad sa Davao. So paniguro sa Davao City Police Officer sa mga mag-celebrate sa ilang kadaugan, naagi kanunay ang Davao City Police Office, bisan pa o dili ni invite-on, dili ni request for the security, automatic ang Davao City Police Officer kapag hatag og seguridad sa tanang activity diri sa atong syudad sa Davao. Follow up lang po, Police Captain, regarding katong sa, I know it's premature, pero katong expected deployment diya sa up and coming Sharia Special Bar exams diya sa Ateneo Bangkal. Unsay ato ang expected pod sa atong mga authorities in uniform nga magbalantay, labi na katong mga mag-exam, hilabi na sa ato ang pamilya nga buot sakmit pod o magsalubong kay expected naman pod nga uban mga families nga mo salubong inig after sila sa pag-exam sa bar examination for the Sharia mga Muslim. Yes, sir. Davao City Police Officer na is kanuna namang kita nga na ay gina-deploy sa mayunana nga mga events, sir, sa atong area responsibility. And usually, natalong mo police station, sir, sanay na gyud nga maghatag og seguridad ana, sir, no, diha sa may Bangkal. So dili na angay mabalaka, sir, ang pamilya o ang mga mo take og exam kay ang mga personnel from Davao City Police Office na atay soft deployment and 2 hours or 3 hours
before sila mag-start o kana exam is naanagid sila sa area sir no para pag siguro gyud nga during the exam is wala sila ma-encounter nga problema. And then with the families nga mo sa lubong sir no, ato lang i-follow ang do's and don'ts sir no kung naata sa mga inana nga mga event. Kabalo na buna sila sir sa mga inabawal ginato di sa ato sila sa Davao, pero ato lang yung gini-remind nga maging vigilante ta kanunay binantayon sa ato ang palibot para dili ta maligtima sir no sa ako ang giingon sir maging ano ta sa ato ang kaugalingon ba kanang maging pulis ta para dili ta mabiktima ni bisan kinsa diha. And so far ang atong sulod sa Davao sa akong giingon is generally peaceful gihapon ta sir, nubanan po na sa tabang sa Batagusa sa katawang Davaoeños. Last na lang yun on my end, no? Next month baya ang bagong no celebration katong ikaduha nga Duaw Davao within para sa Pride Month. So ang atong kapulisan pod magbalantay gihapon in case lang nga dunay mga dili mayong binuhatan na pagdiskriminar sa ato nga LGBTQIA+ community in celebration pod sa Duaw Davao for next month. Yes sir, bisan pa sa ato ang kabisi sir no sa Davao City Police Office dili na gyud na ano sir, dili na gyud ni kanon sir no kanang automatic na gyud ang Davao City Police Office nga mag-andam kanunay for the ano sir security. Dili na taangay mabalakad kay paniguro sa Davao City Police Office nga ang katawang Davaoeños is safe and secured in every event diri sa ato ang siyudad sa Davao sir. Okay, thank you ma'am. Roan? Bugi? Okay, daghang salamat sa pagsaway. Ma'am, mayong buntag ma'am Jessie Joy Lungsod. Ma'am, kining mga nahitabo ba nga mga power interruptions, unsa ang mga ugat tinungdan ani mga kuan ba or old pipes? Water district gani power powers kanang mga pagkaputol meter kana sa tubig gani ma'am wala tay services sa mga barangay nato. Sorry sa tubig gud no kana sa ato ang mga usahay ma'am ba nakalimot ko kanang sa mga subdivisions natay unsay nahitabuan ang anong na-trip off usahay sa tubig kanang walay service sa ato ang tubig ma'am unsay mga inungdan na. Yes, even with the abundance in supply, we have to understand that water service interruptions are going to be always be around. Kay when you say interruption, naman yun na duha ka klase. Scheduled, which usually it's for mga service improvement works nato, like naatay itap na bagong linya to expand our services, natay scheduled maintenance. And then naapod tayo emergency water service interruption which is usually caused. Karon wala na tayo, dili na kay apektado kung may power interruption sa mga wells because we have our bulk water supply. Ang kalimitan na lang is more on the leak repairs that are also important para ma-reduce na to ang water losses. So usually, mo na lang yun na siya ang hinungdan. We have some mga operational adjustments that may result to low water pressure to no water in some areas, but we immediately revert our operation back para mabalik ang ilang supply. Okay, ma'am, follow up lang. Kana bang naatay mga taas-taas nga panahon kay naay major repairs sa mga tubo ma'am nagaka-cater ba punta kining mga fire trucks ang ato ang ginapadala dito sa mga communities especially nga mas may nungdanon pud ang tubig kung itandi nato sa kuryente labi na gamiton kini sa matag adlaw. Yes, ang atuan namang main priority if there are water service outage is to make sure no na we do the needed operational works to restore water service the soonest possible time. If there is an extended water service interruption more than 24 hours, that's the time we do the deployment. Pero as of now, manggod, ang ato ang mga water service outage, manageable na siya. Dili na siya mo spill to the next day. So usually, wala na kita naga-deploy og mga water delivery tankers. But if there is a need, we have naman available fleets that we can mobilize. Okay, daghang salamat. Kay Captain Hazel Tuason, ma'am, pasailoan, late gid ko ma'am. Ma'am, mangutan nga lang ko, kumusta nga itong assessment ma'am sa nahitabo nga 2025 midterm local and national election. Pasensya,
Wala, ngayon na siya nagpasaylo, ma'am. Ngayon na siya pasaylo, ma'am, daan. Yes, sir. Yes, sir. Nga ito ang acting city director, sir, ng Police Colonel Hansel Emrata. Nagpasalamat sa ato ang mga kaisun ng Dabaweños sa kooperasyon, sir, o tabang nga nahimong successful o wala tayong mga election-related incidents, sir, no? And wala tayong areas of concern during the day sa election, sir. Munang dakog pasalamat sa Davao City Police Officer kay sa mga statements nga gihatag sa atong City Director, sir, na kung unsa kabugat nga gusto gid siya nga maging honest and peaceful ang election sa Davao City, sir. So nakuha nato na, sir, no, na-maintain nato ang Davao City wala gisamog during the elections. Pero katong mga nabay report ng mga ginagmay nga mga kakulian sa election time, had there been any? Yes, sir. Sa giingon man gud sa atong acting city director, sir, no, as per instruction nga gihatag sa mga station commanders nga dapat na sila sa ilang mga stations kay just in case na mga problema ginagmay ilang maaksyonan dayon, sir, no, upatagaan solusyon para dili na siya makaapekto pa during the election. Pero wala yun. So far, sir, wala, sir, no, based ako monitoring, sir, sa 534 ka mga PNP personnel nga nabutang sa 266 polling centers. Wala ko nabasa dito, sir, no, nga na mga complaints or any commotions nga nahitabo gawa sa voting center, sir. Thank you. Yes, sir. Okay, maulaw na sila ang mga tanak sa kay basin yung mabalik na po mo lagi na late. Okay, anyway, since wala na tayong mga pangutana, ay napaka-well, Dili kayo siya late, ma'am. Kuan lang kining. Gusto ko lang ipabot ang ako ang pasalamat sa tuwang mga police o sa armed forces sa very successful security sa tuwang election. Thank you, saludong sa inyo. Yes, sir. Daghang salamat, sir. Ay, boring kayo. Anyway, salamat Captain Hazel Tuason. Okay, so nagtawag si katunawala si Ma'am Hazel. Good news tungod kay one of our press cons. Bago maghawa si Colonel Marantan as the city director, he will sponsor one of our press cons. Okay, so hopefully next week or the coming pa nga mga weeks. Di pa siya mo retire pero sa lahi nga dili si Ma'am, si Colonel Marantan. Captain Hazel Tuazon, salamat kaayo, ma'am. Thank you, ma'am. Nakabugayong salamat, ma'am, sa kanunay, ma'am. Thank you, ma'am. And of course, Ma'am JC Duhay Lungsod, salamat kaayo, Ma'am JC. Yes, and hopefully makabalik ko next week because naay good news na po si Water District. Yes. Thank you, ma'am. Magbaba na daw. Uy, ma'am, kabalo ba ka nga baba kayo kung tubig? Nga to to. Batas ana to. 200 lang ang plaza kung tubig. Oo, bitaw. Okay, babalik si ma'am next week. Thank you so much, Ma'am JC and Major Gadot, sir. Thank you. Yes, ma'am. Una sa tanan, Ma'am Rod, salamat. Og i-take na nako ning opportunity, ma'am, sa atuang mensahe sa TNID. Una sa tanan, human na ang atuang voting period. Gibuhat nato ato ang nagkalain-lain nga mga parts as a voter, as an observer or a peacekeeper, no? Kung unsa man ang resulta, no, TNID can only hope nga again magtinabangay ta as usual. Let us work together and together let us build the safest region in the country, no, against lawless elements, communist terrorist groups, peace spoilers and other threat groups nga naga-expose og terrorism sa ato ang Region 11. Daghang salamat. Mabuhay ang Dabaweño, mabuhay ang Cabernet. Yes, salamat SID, DCPO, and of course our DCWD. Thank you so much, the Royal Manday Hotel, for our home every week. Thank you so much. At sa ato ang mga tanan nga nakakaroon din. Maraming salamat po.